Okay, what's up sa inyo mga katropapis? It's Mekarak. For today's video, may tatlong topic po tayo na pag-uusapan. Ito yung pa-press conference po ni Attorney Greg Pua regarding sa mga na-aksidente sa mga expressway po. Ang pangalawa po is yung kung bakit hindi dumalo si Yana sa LTO na show cause order niya. And pangatlo po, yung topic ni Makagago. So, unahin ko po muna yung kay Yana. Nandun po ako sa LTO at nasaksihan ko po yung pagdinig regarding sa Yana versus Jimmy Pascua case po. So, lahat po ng detalye nandun po sa video ko na yun. And ayun nga po, base sa sinabi ng attorney niya, kaya hindi siya nakapunta kasi marami siyang nare-receive na threat and nadadamay na din talaga yung pamilya niya. Actually guys, talagang totoo yun. Yung mga threat, mga pinapadalaan, sinesendan siya ng mga message. Totoo yun. Nung last year na incident sa akin, laban sa alam niyo na yun. Hindi ko nababanggitin. Ayoko na ng issue pa doon. Ay, ayun nga. Na-anxiety na siya. Lumiit talaga yung mundo niya. Di ba? Hindi kita kabarkada, hindi kita ka-close. Pero 28-year-old ka na, matanda ka na. Okay. Dapat alam mo na sa sarili mo kung ano yung tama at mali. Which is, mali talaga yung ginawa mo kay Sir Jimmy. Kahit ano pang sorry mo tuloy ngayon, hindi ka na talaga mapapatawad. Kaya tanggapin mo kung ano yung haharapin mo na kaso laban kay Sir Jimmy. Nakausap ko pa si Sir Nordito. Actually, ayaw lang talaga nilang humarap sa camera. Kaya kinausap ko siya na walang video. Yung video po ni Yana versus Jimmy, hindi po yun binura ni Yana. Binura po yun ni Meta dahil sa maraming nag-report about dun sa video na yun. Yun po yung totoo. Okay? Yung ikalawa naman nating topic, hindi ko na pahahabain na. Ito, pumunta ako sa press conference ni Attorney Greg Pua po. So, maghihigpit na po sa mga expressway. So, maging responsable kayo sa pagdadrive ninyo, huwag yung overspeeding, kasi lagi na, simula ngayon, lagi nang may nagpapatrolya. Pag nakita kang nag-overspeed doon at irresponsable ka, pahihintuin ka talaga doon. Mahigpit na ngayon sa expressway. Kaya guys, yung mga bus, tsaka yung mga truck, kung mapanood nyo man ito, i-share ninyo ito sa ibang katracking ninyo po. Kasi mahigpit talaga ang ipinag-utos na to. Talaga maghihigpit talaga sa expressway. Pero yun yung kasi ang daming nadidisgrasya sa expressway. Ayan, data on road crash statistics to. Simula 2016 hanggang 2025 po. January 2025. Bali, ang total niya, almost 500,000 or 491,513. Tinotal ko na lahat. Kaya talagang nababahala na ang LTO. Ang daming namamatay, nakakaawa pa. Kung kayo nasa kalagayan nila, talagang galit yung mararamdaman ninyo sa nakabangga. Sa totoo lang, mas maganda din talaga na medyo humigpit talaga sa expressway para maiwasan yung mga aksidente na rin. And yung mga nakakatulog. Ang maganda nga doon talaga guys sa mga bus transport, dalawang tao dapat, dalawang driver. Lalo na kapag mahaba yung mga biyahe nila, like lumampas ng 4 hours mahigit, yun, kailangan talaga dalawang tao. Pag inaantok yung isa, pwede mo na siyang palitan. Yun yung maganda talaga doon. So, sa ikatlo naman tayo guys. Followers mo ko, Makagago, tsaka subscribers mo ko sa channel mo. Lagi kong pinapanood yung mga videos mo. Totoo yan. Minsan natatawa ako sa mga sinasabi mo. Siyempre, kaya lang, nababahala lang ako sa mga points of view mo. For example, yung kay Yana, kulong 90 days. Hindi yun kulong 90 days. Suspended yun, yung license niya for 90 days. Yun yung totoo doon, di ba? Tapos, warrant of arrest. Wala namang warrant of arrest doon Hindi pa yun warrant of arrest. Isipin mo ito, di ba, Makagago? Hinahangaan ka ng mga followers, subscribers mo. Paano na yung mga future vloggers na gayahin yung ginagawa mo? Di ba? Sa tingin mo, tama yon.
sinabi mo na rin na itinatama mo yung mali. Kaya lang, eto ngayon, no, medyo sumosobra ka sa mga points of view mo para mapanood lang yung channel mo. Huwag naman ganun. Okay naman yung sinabi mo na title mo, yan na hindi nagpakita sa LTO. Kaya lang yung picture, warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest yun. Kasi gugulong pa lang yung kaso. Gugulong pa lang yung kaso. Nakausap ko si Sir Norlito. Hindi po si Yana ang nagbura. Okay, ulitin ko sa'yo, hindi si Yana ang nagbura. Si Meta. Okay? May iba, tama naman. Oo, tama. Pero may iba lang na mali. And alam mo yun. Kasi di ba nga, matanda ka na rin. Dapat isipin mo rin yung mga future vloggers. Pinapanood yung channel mo. Gagayahin ka. O, sige. Example lang tayo. Kunwari lang to, makagago. Kunwari lang to, ha. Makagago. Kaya pala yumaman dahil nagbebenta ng bato. O, sa tingin mo, ano sa tingin mo nun? Siyempre, kiklik nila yon, di ba? Hook yun eh, hook yun, di ba? Ako, hindi ko gagawin yun. Tapos pag kinilik nila yon, ang ibig pa lang sabihin doon, nagbebenta ng bato, gravel, sand, oh, di ba? Ang pangit, ibig sabihin parang pahook lang. Ang pangit pa rin, tingnan, hindi ko gagawin yun. Yun lang ang example. Siyempre, naramdaman na ng iba, naramdaman na rin ng asawa mo na anxiety siya at munti ka ng malaglagan kayo ng anak ninyo, di ba? Dahil sa kakatira sa inyo ni Nico David. Pero sana, wag naman sanang sumobra yung mga nilalagay mong points of view para mahook lang, maklik lang yung channel mo. Ang pangit nun. Pangit nun, Dre. May full video ko na andun ako. Alam ko kung ano yung nangyari. Kung nandun ka sana, alam mo din sana yung mga nangyari. Pwede mo naman mapanood sa channel ko, pero I believe hindi mo papanoorin. Eto, for example, eto, Yana, road rage. Okay na yan. Maganda na yung hook na yon. Hindi naman, wala namang hindi manonood sa'yo, Dre. Wala nang hindi manonood sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, ako na magsasabi, maganda yung channel mo. Maayos ang pagbitiw mo ng mga sinasabi. Kaya lang, may ibang fake news, may ibang sumosobra. Gawin mo lang na tama lang yung mga sasabihin mo. Hindi ko pinapasama yung channel mo dito. Sinasabi ko lang, kung ano yung tama, tama. Kung mali, mali. Ikaw na nagsabi sa sarili mo, itinatama mo lang yung mali. Adjust lang naman yan ng konti yung mga pang-hook niya. Still, followers and subscribers pa rin niya ako. Nice. Binibigyan ko lang ng attention yung mga sinasabi niya na ganitong warrant of arrest, kulong 90 days. Suspended yan. Ang totoo niyan, hindi lang talaga nagpakita si Yana sa LTO kasi nga natatakot na siya at iyak ng iyak daw, sabi ng attorney. Nadami na yung bunso niyang kapatid, nadami na din daw yung pamilya niya, na lumiit na talaga ang mundo niya. Okay. Gantong-ganto na siya. Bagsak na siya. Kaya hindi na siya nagpo-post. Alam ko yung mga ganun eh. Kapag hindi na nag-post, doon na sumusunod yung pagka-anxiety niya. Laging na nanginginig. Pagkagising, umiiyak. Konting kausap mo, iiyak. Talagang bagsak na yan. Galit ako sa ginawa niya na. Galit talaga ako. Suportado ko si Sir Jimmy. The rest, hindi ko na sasabihin yung mga napag-usapan namin ni Sir Norlito. Kasi sa ano na yun, idudulog. And alam mo naman, naglabanan din kayo ni Nico David, di ba? Kasi alam ko na kung ano yung mga nangyari. Dapat, ganun ka din. Maging totoo ka. Okay ba yun? So, yun lang naman guys. Bukas, pupunta ako ng LTO ulit para masaksihan yung motor na i-check ng LTO at yung pagkuha ng license ni Yana. So, yun lang naman guys. See you on my next vlog. Bye-bye.